Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo na paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyong ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang Chapter 161 ng International League. Nagawa ang maitaas ng Shouko sa 3 puntos ang kalamangan laban sa Ryukufu at 1 minuto at 3 segundo na lang ang natitirang oras para sa uling yugto ng laban. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Ryukufu ang bola at tinadala na ito ni Tochiya papunta sa kanilang basket. Habang itong si Michael naman ay agad na nag-cut sa kanilang basket na agad din namang nakita nitong si Tochiya. Kaya naman, agad niyang ipinasa ang bola papunta dito at nang hawak na ni Michael ang bola, agad din naman itong tumalon at gumawa ng isang reverse layup. At dahil sa sobrang bilis ng pasa ni Tochiya, hindi na nagawa pang makadepensa ng Shouko. Kaya naman, nalibre na itong si Michael at naipasok na itong kanyang tira sa kanilang basket na naging dahilan upang maibaba ulit nila sa 1 puntos ang kalamangan ng Shouko sa kanila. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Ryukufu. Ayos! Nice play Tochiya at Michael! Ang usin ng ginawa niyong play na yun ah! Hindi man lang nakasabay ang Shouko sa inyo. Napakabilis ng pagpuntos ninyo. Sige Ryukufu, ipagpatuloy niyo lang yan. Kunin niyo na ang kalamangan sa Shouko bago matapos ang uling yugto na ito. Alam namin na kayo mananalo laban sa kanila. Go Ryukufu! Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Ryukufu. Habang itong mga manlalaro ng dawa naman ay nag-uusap-usap. Napapansin niyo ba kung paano patakbuhin ng Ryukufu ang laban? Yan ang pagtatanong na sabi ni Zeto. Oo Captain. Sa loob talaga sila gumagawa ng puntos dahil doon sila mas nakakalamang. Bilis ng mata, tapos sasabayan pa nila ito ng bilis ng galaw. Kaya naman, itong depensa ng Shouko ay talaga namang nalilito. Tamang-tama ang connection nitong sila Tochiya at Michael sa ganyang klaseng play. Epektibo para sa depensa ng Shouko sa kanila. Yan ang sabi ni Yamato. Tama ka Yamato, ganyan na ganyan ngayon ang nangyayari sa Shouko. At kapag nagpatuloy ang ganitong play nila, paniguradong maaaring makuha ng Ryukufu ang laban na to. Kaya naman, dapat makaisip na ng paraan itong Shouko bago pa sila magipit sa laban na to. Yan naman ang sabi ni Zeto na bigla nagsalita itong si Atochi. Pero wag muna kayo magsalita ng tapos dahil mayroon ding advantage itong kupunan ng Shouko. Lalo na't kayang-kaya nilang lahat na pumunto sa lahat ng anggulo ng court. Kaya naman, madali lang nila magagawang bawiin ang puntos na nagagawa ng Ryukufu sa kanila. Yan naman ang sabi ni Hatochi. Sa kabilang banda naman, mabalik na tayo sa loob ng court. At dito ay nilapitan bigla ni Tochiya itong si Sendo. Humanda ka sa akin ngayon Sendo. Ngayon, hindi na kayo makakapag-set pa ng magandang play sa laban na to. At sinisigurado ko sa'yo na bago matapos ang laban na to, ikaw na mismo ang magsasabi na hindi nyo na kaya ang aming kupunan. Yan ang sabi ni Tochiya. Habang itong si Sendo naman ay hindi kiniubo pa itong si Tochiya. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola. At tinadala na ito ni Fujima papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan ito ng mahigpit ni Senji at Keiji. Nakakaasar, ito na naman ang mahigpit na depensa nila. Hindi ko kayang lusutan ito dahil napakalaki nila at ang haba pa ng galamay nila. Kailangan may pasa ko na agad ang bola bago pa nila ako magitgit ng tuluyan. Yan ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili. Sabay pasa ng bola papunta kay Maki. At nang hawak na ni Maki ang bola, agad naman itong binantayan ng mahigpit ni Hikaru. Ang higpit ng depensa ang ginagawa ng mga to ah. Pati itong si Hikaru ay nagagawang makasabay sa depensa ang ginagawa nila. Habang si Michael naman ay nakahanda na sa ilalim ng basket. Kung sakaling makakalusot kami, siya naman ang makakaharap namin sa ilalim. Mukhang mahihirapan talaga kami makapuntos nito ah. Dahil masyado silang agresibo at desperadong makuha ang larong ito. Yan ang sabi ni Maki sa kanyang sarili na talaga namang sobrang nahihirapan sa depensa ang ginagawa sa kanya nitong si Hikaru. Nang bigla niyang ipinasa ang bola papunta kay Sendo. Subalit, sa pangalawang pagkakataon, na-check na naman ni Tochiya ang gagawing pagpasa ng Shouko. Kaya naman, agad nitong nakuha ang bolang ipapasa sana ni Maki papunta kay Sendo. Huli ko ang pasa! Ngayon, gumagana na talaga ang plano ng depensa natin. O sige na mga kasama, magsibaba na kayo at gagawa na tayo ng pass break.
Yan ang sigaw ni Tochia habang idinidribble na ang bola papunta sa kanilang basket. Nang biglang tumama sa kanyang paa ang bola na naging dahilan para tumilapon ito papunta sa outside. Kaya naman, biglang pumito ang referee. Last touch! White! Shoko ball! Yan ang sigaw ng referee habang itong si Coach Chansey naman ay biglang tumayo. Sabay humingi ng isang timeout sa committee dahil nakikita nito na nahihirapan na ang kanyang mamalalaro na maitawid man lang ang bola papunta sa kanilang court. Kaya naman, humingi muna ito ng isang timeout habang ang buong manonood ay napasigaw na dahil sa ganda ng depensang ginagawa ng Ryukufu sa Shouku. Ayos! Napilitan na silang gamitan ng kanilang timeout. Napakahusay talaga ng ginagawang depensa ng Ryukufu na hindi man lang makaporma ang kupunan ng Shouku sa kanila. Yan ang sabi ng mga manonood. Sa kabilang banda naman, si Coach Cherry ay sinalubong ng masaya ang kanyang mamanlalaro. Nice one team! Ang ganda na ipinapakita niyong depensa. At sabi ko na nga ba, magagawa natin forsayin ang larong ito gamit lamang ang matinding depensa. Ipagpatuloy niyo lang yan. Siguradong tayo na ang aabante para sa finals. Yan ang sabi ni Coach Cherry. Opo Coach, hindi na namin sila papapormahin pa. At gagawin namin ang lahat para lamang makuha ang larong ito at manalo para tayo ang makausad para sa semifinals. Ngayon, gagawin natin ang lahat para itayo ang bandera ng ating kupunan na unti-unting bumagsak dahil sa Shouku na yan. Kaya naman, sa laban na ito, sisiguraduhin natin na tayo lamang ang dapat nakatayo bago matapos ang laro ito. Yan ang sabi ni Hikaru. Tama ka nga Hikaru, itatayo natin ang banderang ibinagsak ng kupunan na yan at gagawin natin ang lahat upang manalo lamang sa laban na to. Dahil hindi na ako papayag pa na sa kanila ulit ang panalong ito. Dahil hindi na lang ito basta basketball, kundi isa na itong laro na nakataya ang ating respeto at pangalan natin. Kaya naman, kahit anong mangyari, dapat tayo ang manalo dito. Yan naman ang seryosong sabi ni Tochia. Sa kabilang banda naman, dumako naman tayo sa kupunan ng Shouku. At dito ay biglang nagsalita si Ayako. Shouku, ayan na ang natitira nilang huling baraha sa larong ito. Ang kanilang napakagandang depensa. Pero kapag nakaya niyo itong basagin, siguradong atin na ang larong ito. Ngayon, kaunting oras na lang ang natitira at 1 puntos lang ang lamang natin sa kanila. Pero alam ko naman na kayang-kaya niyong panatilihin ang kalamangan sa kanila. Basta gawin niyo lang ang inyong best at huwag magpapa-apekto sa mga ginagawa nila. At Coach Chansey, mukhang kailangan na natin ipasok si Rukawa sa laban para magawa nating mabawi ang larong ito. Yan ang sabi ni Ayako. Habang itong si Coach Chansey naman ay biglang nagsalita ng seryoso. Ayako, sa totoo lang, ayoko talagang ipasok si Rukawa ngayon sa larong ito. Gusto kong panatilihin siyang nakaupo hanggang sa matapos ang laban na to. Yan ang sabi ni Coach Chansey, na labis na ikinagulat talaga ng buong manlalaro ng Shouku. Ano sabi mo Coach? Hindi mo napapalaruin si Rukawa ngayon? Yan ang pagtatanong na sabi ni Kogure. Pero Coach, kailangan natin si Rukawa sa laro. Kaya naman, bakit hindi mo siya paglalaruin sa huling minuto ng laban? Yan naman ang sabi ni Ayako. Tama nga sila Coach, bakit hindi mo na ako papalaruin pa sa larong ito? Yan naman ang pagtatanong na sabi ni Rukawa. Sa totoo lang, kahit ako kinakabahan sa laban na to at nagdadalawang isip kung papalaruin na ba kita o hindi. Pero buo na ang aking desisyon na hindi kita papalaruin hanggang sa matapos ang laban na to. At isa pa, malaki ang tiwala ko sa mga manlalaro natin ngayon. Kaya naman, siguradong makakaya nila yan. Yan ang sabi ni Coach Chansey. Habang itong si Hanamichi naman ay napatitig na lang kay Rukawa ng seryoso. At hindi ito kumikibo dahil kitang-kita ni Hanamichi sa mga mata ni Rukawa ang sobrang pananabik sa laro. Pero hindi ito pwede makapaglaro. Kaya naman, hindi niya na ito inasar pa. Hoy Zoro, okay lang na hindi ka mapaglaro ngayon. Pero huwag ka mag-alala dahil hindi naman ako papayag na matalo ang ating kupunan sa laban na to. Kaya naman, maupo ka na lang dyan. At ipinapangako ko sa'yo na bago matapos ang laban na to, tatambakan namin ang kupunan ng Ryukufu. Yan ang seryosong sabi ni Hanamichi. Habang itong si Rukawa naman ay nakatitig lamang din kay Hanamichi at hindi na ito nagsalita pa. Habang itong si Coach Chansey naman ay nagsimula na ibigay ang kanilang plano para sa huling yugto ng laban. Diba ang kanilang plano ay ang pangaharas at full court defense? Ngunit, kung hindi nyo napapansin, nakikita ko sa inyong laban na 5 laban sa 4 ang nagaganap. Oo, 4 lamang sila ang lumalaban sa inyo dahil si Michael ay naiiwan sa ilalim ng basket. Kaya naman, ang gusto kong mangyari, daanin nyo din sila sa bilis at mag-screen na ng bawat isa hanggang sa malibre kung sino man ang may hawak ng bola. At naaalala nyo ba ang ginagawang play nila kanina? Ngayon, gusto kong gawin nyo din ito para magulo ang kanilang plano.
Mag-screen na lang kayo hanggang sa makawala kung sino man ang may hawak ng bola. At dito ay siguradong maiiwan na natin sila. At si Michael na lang ang maiiwan sa ilalim ng basket. At ito na din ang pagkakataon natin para makapuntos laban sa kanila. At ikaw Hanamichi, pati na rin ikaw Fujiba. Kayo ang inaasahan ko sa mabilisang galawan. At kayo din ang magsisilbing tagatawid ng bola papunta sa ating basket. Oo, alam ko Sakuragi na malaki na din ang improvement mo sa dribble. Kaya naman, umaasa ako na magagawa mong maitawid ng maayos ang bola papunta sa ating basket. At ikaw Sendo, sumali ka na din sa kanila. Ngayon, kayong tatlo ang inaasahan ko na magtawid ng bola sa ating basket. At ikaw naman Maki, pati ikaw Kogure. Ang trabaho nyo naman ay mag-screen sa ibang manlalaro. Kung sino man na may hawak ng bola sa atin, ang gagawin nyo lang ay screenan ang mga humaharang sa kanila. Ngayon, babasagin na natin ang kanilang depensa. At dito na din sila magsisimula na maglaro ng kanya-kanya lamang at hindi umaasa sa kanilang plano. Yan naman ang sabi ni Coach Hansai na biglang pumito ang referee. Tapos na ang timeout ng show ko! Magsibalik na kayo lahat sa loob ng court! Yan ang sigaw ng referee. Habang ang buong manonood ay nagwawala na kaka-cheer sa kupunan na sinusuportahan nila. Ryukufo, kayang-kaya niyo yan! At ipagpatuloy niyo lang ang napakagandang depensa ninyo! Wag natin silang papalagpasin dahil tayo lang aabante para sa semifinals! Yan ang sigaw ng mga tagahanga ng Ryukufu. Shouko, galingan nyo! Alam namin na kayang-kaya niyong lagpasan ang depensang ginagawa ng Ryukufu dahil alam namin na kaya niyo ulitin ang kasaysayan, ang magkampiyon sa ligang ito. Yan naman ang sigaw ng mga tagahanga ng Shoku. At dito na nagtatapos ang Chapter 161 ng International League.